So, Tito Ronald, ilang taong ka nung EDSA? Toddler ako nun eh. Toddler ako. Gaganon-ganon ako sa EDSA. Nung ginawa yung EDSA. Oo, gaganon-ganon. Ginawa yung kalsada. Gaganon-ganon ako. Napurga ako sa kwan doon. Sa egg sandwich. Lahat kasi na pumupunta sa EDSA, no, may dalang mga sandwiches. Ang problema, karamihan, may parehong egg sandwich. Di ba mabilis mapanis? Oo nga. Pero yun ang pinakamadaling gawin. Tsaka ubos. Ako, nandun ako. Tapos wala pang Jollibee nun eh. No, kaya kain ka ng kain. Lahat na nagdadala ng pagkain, ng sandwich, kain ka ng kain. No? Tapos kung ba yun eh, ano ba yung... Ba't wala pa Jollibee nun? Tetra Pak na orange. Diba? Ang tawag doon? Zesto. Hindi Zesto eh. Iba yung pangalan eh. Yung Zesto, yung chewin mo yun. High C. High C. Yun yung mga nagpapabomba sa amin noon. Edlingaw noon. Habang si Edlingaw nakawan sa mga tangke, ang nakasakay sa tangke, sa loob, si Richard Haydaria. Nakita ko yung picture mo from EDSA. Black and white siya. Tapos ikaw lang yung colored. Oo nga. Kinolor ko lang sarili ko. Wala. Pero ang Because I galing. was wearing a red shirt and a brown vest. Sabi ni paring Richard, Red parang shirt. Tiananmen daw yun. Yung may tank na gano'n. Yung may tangke. Hindi, parang Iranian Revolution yata yun eh. Kabul na lang, kabul. Yun yung revolution, 79, ganun. Pero sa ano, no? Dahil halo-halo eh. Yung, parang yung paborito kong philosopher, si Baudrillard, tawag nila simulacra. Ito, may mga nagja-jogging, no? Shorts, no? Tapos may mga medala ng birhen, no? May mga talagang GD, na mga may bandera, no? Parang Ano yung GD? Grim and Determined. Okay. Parang si, Alam mo yun? Parang si Richard Haydaria. GD, no? Ganun-ganun, Alam mo, isa lang alam niyang French philosopher every conversation. Pasaway. Favorite mo ng French philosopher. Ulit-ulit na lang, ulit-ulit. Curious ako. Camus. Albert Camus. Existentially siya ako, nahilis eh. Hindi nagkakalayo yun. Naniniwala ako sa nothingness. So, Nietzsche. Ay, malalim yun ha. Malalim yun. Nietzsche yan. Kaya Juan, ikaw di ba nandun ka? Ilang Ako, taon ka toddler na? ako nun eh. Oh, Toddler may ako. sasabihin. Ganun ako. Nung ginawa ang EDSA, nandun ka. Translator. Ako Toddler ka. Ano tawag doon? Highway yun? 54. Highway 54. Nung panahon na, ano yun, daanan pa ng Kalabaw. EDSA. Nandun ako nun, nakaupo ako sa estribo nun eh. Di ba yun yung gawain ng Amerikano na part dapat ng isang malawakang highway system na hindi lahat natuloy. And now, here we are. Isa lang yung... Parang reklamo yun. Medyo traffic kasi. Parang nagreklamo ka. Vince Dison? Narinig mo ba yun? Vince Dison? Kailangan mo ayusin yung traffic. Save the Philippines. In a way, parang EDSA. Nagsimula, hindi natuloy. Ayun ba yung tema natin? Lalim naman nahugot mo. Gusto ko yung na-relate I'm ni picking it Ed. up from where she Lalim naman left off. nahugot mo. Ibig sabihin, yung promise of EDSA hindi na-consummate. After almost 40 years. Poverty remains. Ako ang pinakabata. Yan. Pinakabata Yan, si yan, yan. Taki 1995 pinanganak. Oh my God! 95. Ako yung toddler talaga. Hindi, kaluluwa ka pa. Wait lang, may Ako follow-up yung question toddler. yung nasa likod mo. Okay. Hindi, 83 ako. Pareho kaming sign year of the Wala pig. akong sinasabi. Pareho kami year of the pig. To answer your question, nagtataka kayo. 83, first year college ako noon. First year college. Oo. Si Tito Ronald. Ito, ano na yan, Wala, nagugulo na yan noon. Na-recruit ko na sila Patrick Paez noon. Patrick Na-curious Paez, ako. Glenda Gloria. Tita Sean, ba't ka curious? Na-curious ako kasi sabi niya, 1983, first year college siya. Naalala ko, nung 2001, nung EDSA 2, since we're talking about EDSA na rin. Then, nung EDSA 2, first year college din ako. Tapos parang medyo nagulo yung buhay ko eh. So, sa'yo rin ba nagulo? Bakit naman? Hindi kasi, alam mo, pumasok ako sa school, tapos parang yung EDSA shrine mismo, nasa pagitan ng bahay ko, tsaka nung school. Okay. Hindi ako makapasok. Tapos may text-text na noon, di ba? So, Corinthian Guardian ka? Hindi, sa San Juan ako. May gusto ko palabasin. Kung sa Corinthian Gardens, pwede ako dumaan. Kaya lang di ako taga doon. So, stuck ako sa Ortigas, sabi niyo. Yayamanin yan. Hindi, sabi sa amin ng kaya teachers nga. namin pumunta daw, makilahok. Yun daw yung grade. Tapos, pagdating namin doon sa steps nung shrine, nandun talaga yung proof ko. So, we're parang... Tapos may clipboard, gano'n. meron may clipboard. Ako in charge ng security noon. Ako yung inagaw ko kay Chito Gascon yung mic. Sabi ko, let us declare the position of the presidency vacant. Yun. Sama ko si Randy David noon. Sabi ko, ba't di natin sinasabi na vacant na yung presidency? So, inagaw ko kay Chito. Siya MC eh. Chito Gascon, na pumanaw na. So wait, was it like ina-update niyo yung mga tao na nandun? Since wala pang cellphone? Third night yata yun.
Sabi ko, declare na natin kwan. We're talking about 1 or 2? EDSA 2. EDSA 2. EDSA EDSA 2. 2. Hindi ka nagkakaintindi. EDSA 2 kasi yung Ay, kinikwento mo eh. oo nga. Yung nandun ka sa malapit sa EDSA, puro mayayaman yung nakatira doon, di ba? Correct. Eh kami, doon lang kami sa kwan eh. Sa kanto eh. Ikaw pala, doon ka sa katabi ng EDSA Shrine. Eh, mayayaman lang nakatira ron. Tara, nagkakaano. Chinese Muslim. Pwede ko ba ikwento? Hindi ko alam kung pwede ko ikwento yung experience ko sa EDSA 2001. Yung kay kaklase ko, stepson ni May rest in peace, Joker Arroyo. So at that time, galing kami parang ball or prom. Hindi ko alam eh. So nakaano kami? Nakabihis kami. Tapos nakasakay kami sa van. Yung time na yun, parang VIP yung E150 noon eh, di ba? So, pagbaba namin doon, akala ng mga tao kung sino mga senador, yung mga bata. Kami yung bumaba noon. Akala nila boy band, gano'n. Oo, pagbaba. Boy band. Hindi, pagbaba namin, kasi kasi hindi ko na-experience yung EDSA 1 eh. So, para sa akin, yung experience ko ng EDSA 2, ang sinishare ko lang na parang ang saya ng experience noon. Kasi, yun nga, parang dami mong makikitang mga iba't ibang klaseng tao from different walks of life. May mga iba actually, napadpad lang doon, na hindi naman parang, tara mall tayo, tapos biglang napunta doon. Kasi may mall na doon eh. Oo. Tsaka karamihan nun, mga Catholic schools. Correct. Yun ang class for the day is pumunta ka doon, plus 10 points. O syempre, sino pong hindi pupunta? Tapos pagdating namin doon, actually, ang saya and sobrang nakaka-proud. Well, hindi ko sure kung nakaka-proud, pero gumawa kami ng banner. Syempre, Pabibo College. Pumunta kami dun sa National, nagpa-Xerox kami. Napakadami. It's pinamimigay namin sa mga tao. Feel na feel namin, di ba? Tapos, it made it to some coffee table books. Tapos kami parang, oh my God, it's our post. The older we got, medyo nakakahiya pala yung ginawa namin. Kasi, syempre, 18 years old, 17 years old. Medyo... Pumunta ka ba nun? Ilang taong ka na nun? 6 years old. But I remember my parents going. Sa 1 o sa 2? Sa 2. Sa 2 na. Actually, yung plano nun, Monday, with 1 million people, mamarcha papuntang Malacanang. Teka, ano to? 1 o 2? 2. Kaso, Sabado, ang tingin nila Angie Reyes, enough na para mag-quad sila, withdrawal of support. Ang iniintay nila nun, Monday, with 1 million people. No? Pero kahit 300,000 pa lang, yung intensity kasi sa TV, napakatindi. Very loud eh. Nag-decision sila na lumabas na yung buong chain of command. Correct. Tapos tinawagan ko si Kiko Pangilinan. Sabi ko, sunduin mo sila Angie, palabas na sa Corinthian. Hindi pala sa Corinthian lumabas. Saan? So nandun si Kiko sa kabila. Sa may Temple Drive. Oo, doon sa may White Plains. Temple Drive. Yung original kasi, Corinthian. So doon ko pinapunta si Kiko Pangilinan. No? Kaya, mali. Pagdating niya sa EDSA Shrine, nandun na sila Angie Reyes. No? Nandun pa nga kami sa likod ni Angie, kami ni Roy Logoles. Nandun kami, nakaposition kami. Ang tawag doon, nasa VIP area siya. Kami kasi nandun sa flyover. Sorry. Nag-flex ka lang daw, sabi ni Richard. Sorry. Kami nandun sa flyover. Tapos lahat ng kotse. Name dropper. Ronald name dropper. Sino pa ba nun? Victor Corpus. Siya pa yung kaka-coordinate namin. The legendary Victor Corpus. On cue, name dropper. But I remember EDSA DOS being a very celebratory and happy Even EDSA 1. Street part. Yes. Yeah, but may differences eh. May nuance din eh. That's what I wanted to find out from you. Was fun for a lot of people kasi this is our chance. Sabi ng marami, this is the chance of our generation to take part in EDSA DOS. Yeah. On the part of me and my millennial generation, along with Andre, it was really... Ito din, sa likod mo. Bukod dun sa required, dun sa plus points, parang gusto mo rin eh. Kasi one day lang ni-require, pero everyday akong bumalik. Actually, nagsimula yun, textan lang eh. Yeah. Textan lang yun. Yun yung first time na text revolution. Text brigade. Text kami nila, Dinky Soliman. Text na after yung kanya impeachment, yung envelope. No? Yes. Texta na, marcha na. Kasi wala pang mga Viber nun, wala pang group nun. Gabi yun eh, yung unang gabi. Oo. Textan lang yun. Yun yung first time na nakaranas ka talaga ng mga text blast. No? Ganyan, no? Pero yung Gen Z ko, no? Ano daw? Seryoso. May komentaryo mula sa likod. Yes. Wala akong sasabihin dyan. Pala walang microphone. May kumukontra sa likod eh. No? May kumukontra eh. No? If EDSA 2 was celebratory, EDSA 3 was angry. Oo. Okay, I did not go to that. Masa. Actually, pumunta ako ng EDSA 3. Gusto ko malaman. We had cover eh. What made them tick?
No? Tapos nag-marcha sila, papunta ron, di ba? So ano yung mood ng EDSA 3? Yeah. Galit. Diba? Galit talaga. Tapos Kasi yun yung may pag nalamang- Malacanang, di ba? Galit. pag nalamang taga-dos ka, lulusubin ka Saka talaga. ibang-iba. So you have to stand your ground. Ibang-iba yung itsura. No? Dahil yung EDSA 2, mga middle class, mga estudyante, yung EDSA 3, talagang masa. No? Talagang Arab crowd yun. No? Talagang Pero may mga allegations, I remember back then, kahit na medyo refresh my memory na lang. Sinasabi nila kasi na parang, hindi yung EDSA 3 kasi hakot. Or is this some sort of elitist college, Medyo. nasa university ka thinking? medyo. Hindi siya hakot. Hindi siya Oo. hakot. Ano, Nandun kami. Oh. No? very Gusto very namin passionate malaman mga tao. Yeah, di ba? Oo, they really felt agreed na si Erap na Mm. patalsik. Oo. And, you know, whether you agree with them or not, whether you like them or not, He got so many votes. Yeah. Ganun. Yun yung point, di ba? Tsaka, he Elected almost won official again yan, in yes. 2010, di ba? tsaka di ba nung lumulusob sila sa Malacanang? Oo, Disperse, ang saya nun. balik. Disperse, balik. No? Ganun sila. Oo. Talagang matindi. Yung Talagang mga, may yung fanaticism. PSG, nagpapaputok na sila, tinatawa na lang sila. Oh. Tapos, Tapos- naglalaglagan yung mga sanga ng puno kasi may puno pala dun sa ano. Hindi pala Tapos yung iba nakulong sa San Medyo Beda. violent. San Beda, nag-lock sila ng mga gate dahil talaga hinahampas eh. Mm. Tapos kinakailangan pa namin kumuha ng mga 2 tao para i-ikon sila. Nasa loob kayo ng San Beda. Hindi sila Chito Cascon. Nandun sa loob. Sa harap ako ng Malacanang eh. Kumuha pa ako ng 200 para i-secure sila, ilabas sila. Dahil baka sila, lynch mob sila eh. Yung Talaga mga hinahampas eh. tear gas cancers. Oh. Buti hindi ka kinuyog ng EDSA 3. Mahirap ako kuyugin. May dala siyang Hindi kasi kung nung VIP, sabi nga ni Sean, VIP ka nung EDSA 2. Sa EDSA 3, I'm assuming it was a totally different dynamic. Dahil wala pang social media, wala pang mga Facebook, hindi ka madaling ma-recognize eh. Yeah. Saka madali ako mag-disguise. Tsaka international buhok man pa of ako nun mystery eh. siya. Buhok pa ako. But how does it International all... man of mystery. He's Yes. Oh, may tanong daw. Sean, Sige, may tanong daw tanong sa likod. So, kailan nawala? Tapusin mo yung sentence. Kailan nawala yung buhok? Ang alin? Yung feeling. Ako wala yung buhok eh. So may ganun. Well, I bring that up in EDSA 2 EDSA 3 kasi EDSA 1 was so full of uncertainty, and that's something that a lot of people don't seem to realize. Parang hindi yung gagaya ng EDSA 2 eh. EDSA 1 parang anong gagawin ni Marcos? Will he let us stay here? Will he boot us out? Will he crush us with the APCs? Kumbaga may fear factor na Yes. pwede niyang i-send yung Sobrang army, fear yung factor. troops. Yeah. I mean, Ako 90% inaasahan ko lulusubin. Yeah. Hindi ko inasahan na aalis si Marcos. yeah. Ang sabi nga nun, pumunta sa Paway. Yung pala, Hawaii pala. Yung gano'n, no? Ilocano eh. Kaya, Totoo wala yan. So, essentially, pumunta kayong dalawa doon, knowing hindi kami na magkakilala nun. Oo, Iba kami EDSA 1 wala separately, pa. pumunta kayo doon Ano thinking siya, na may sa mga chance. Friday siya eh. Ako sa Nakakuha kami ng mga trade union kami. Kami yung class D&E. Siya class BCD. Wow. Okay. Tingin ko nga EDSA 1 mas Yung more boss of ko eh. may fear. Kasi EDSA 2 parang wala nang certainly. takot Walang masyadong fear yung tao. EDSA And EDSA 3. 3. Saka wala kang militar. Saka yung buong chain of command nag-withdraw ng support eh. Nung EDSA 1, hati ang military eh. Correct. No, minority ay Marcos, anti-Marcos, majority naghihintay. Sino mang lamang. Fence-sitter yung majority ng armed forces. Nag-aabang ng ano. Sino ba mananalo? Kung saan kami And uupo. walang president eh. I mean, walang naunang ganon. It has never happened before na Walang minapatalsik because of Correct. something like that. Oo. Dati, umalma ka, kalaboso ka. Patay ka. Oo. Were you oo. guys Ito na yung there? mga helicopter gunship, oh. Punta na. Oo. Kumakaway pa kami. Hindi namin alam. Bobombahin pa na kami. Pero were you guys there out for work or No. as talagang mamamayan? Ikaw, reporter ka lang. Hindi. Hindi pa. Third year college ako noon. Okay. Hindi, ako, trade union organizer ako. Oh, yeah, Kaya yeah. dala Okay. namin yung mga labor. Uh-huh. Yeah. Marcha kami noon. Pero Kayo? fast forward, lumawa yung 2022 election. Andun ako sa Pasig, yung rally. Sabi ko, kay Randy David, parang EDSA ito. Kailangan ko na, naka-EDSA 1, EDSA 2 ako eh. Akala ko, yung rally dun sa Pasig, nila Lenny, sabi ko, parang ito, EDSA. Dito, Yung these mga are youth, tigas. kanya-kanyang placards, kanya-kanyang t-shirt, kanya-kanyang dala ng pagkain. No? Alam mo, hindi hakot eh. It had that feel. Oo, ganun yung feeling nito. Tapos nag-stay sila for 12, 14 hours. O hanggang midnight. Talagang yung intensity. Sabi ko, iba to ah. Tapos punta ako sa Pasay. 900,000. Makati, 1.2 million. Sabi ko, what's happening? Parang may ganun eh. Siguro kung napaaga-aga yung kampanya niya, baka yung momentum nadala eh. Pero yun yung feeling ko noon.
na parang, uy, EDSA 1, EDSA 2, EDSA 4, no, na in an election. Huwag niyo kalimutan yung EDSA 1, after yun na snap election, na allegedly nagdayaan daw, etc. Paul Watcher pa ako nun. Talaga? Talaga? February 6 or 7? Pacific minded si Bok. Paul Watcher ako nun. Hindi kailangan ng IQ test? Paul watch ka nung snap elections? Snap elections. Kamusta yun? Kasi nung time yun, manual pa, Oh, etc. So, Tsaka yakapan ng ng ballot box. yung dilaw na ano, di ba? Protection, talaga. Parang mamamatay ka no? Yung ganyan. Tapos lahat ng reports na, nagbabarilan na sa Makati, yung inaagol yung mga ballot boxes. Ballot boxes, no? Kakabang ka ng ganun. And all you had was somebody's radio. Walang texting. Siyempre, you don't bring a television around naman na may extension cord mahaba. All you have is somebody bring a transistor radio. That's all you have to yung telepono nun, pangkayod pa na yelo Ganyan kakapal. Wala pang cellphone nun. Rotary dial. Hindi, yung mga iba meron na pangkayod ng kanyon. 1992 na yun. Rotary dial pa nun, tsaka 6 pa lang yung digits ng phone number at may party line. At may party line. Okay, I have a question. Tingin nyo, eto si Sean, si Tita Pawi, si Boss Richard, Tito Ronald, magkakaroon ba ng EDSA ngayon? Do we Is there still a possibility? have it in us? Sometimes sinatanong ko rin yung sarili ko. Do we still have The possibility is always there, pero I doubt it. I doubt it. Dahil maraming ngayon parang nung EDSA 1 kasi, parang may constriction ng democratic space. Kaya parang sumabog siya. No? Parang sumabog siya. Very tight yung yung suppression. No? Nung EDSA 2 naman, mas spirit ng anti-corruption, di ba? Yun yung against a very popular president. Ngayon, hindi ko sure. Dahil kung titignan mo yung mga surveys, parang hati yung half of the population, hati between Duterte and Marcos. Other half, naghahanap ng alternative. So, parang ang trend ngayon is electoral No? Yung, pag meron namang space for election, hindi naman siya sasabog Usually, yung mga uprising, dahil sumasabog Di ba? Kaya, I'm not sure, pero on the horizon, parang wala namang explosion na makikita dito. Baka may EDSA fatigue na. Isa yun, no? Na hindi naman pwedeng lagi na lang natin papalitan ng gobyerno itong uprising, di ba? Tapos wala naman real na pagbabago. BGC na lang. Para walang fatigue. Although si Richard naghahanap pa rin ng uprising. No? Pero kami, okay na kami. Yun naman yung kaibahan. Ako, I had an epiphany of sorts there after EDSA 2. No, during EDSA 2. We were there kami ni Patrick sa Malacanang when ERAP was forced to leave. In fact, kinuyog kami ng PSC tapos at nakatuntong ng tangke yun. Ito nakakatawa. Nakapasok kami ng Malacanang. So si ERAP hold up in Malacanang Hindi kami makapasok. Nagsara yung PSC ng gate 1 may delivery ng Jollibee yun. Sige, papasukin yan. Sir, bakit siya papasukin yan? Kami hindi. Sige nga, okay nga. Subay kami sa Jollibee. May ganon. Pwede pa pala makiusap sa Malacanang ng mga panahon yun. Kasi that was the last day That was time that parang things were teetering. Siguro yung PSC was... Malapit na yung tipping point. Parang okay, saan tayo papanig. So pinapasok kami ni Patrick. So si ERAP left. And as soon as ERAP left, rode the boat going to PSC compound with his resignation and all. I remember I did the spiel Parang, it's a second EDSA, but what does that tell us? Does it show us that there's something wrong with how we choose our leaders? Because you should have only at least one EDSA. You should have only one EDSA. Yes. At saka yung ating system. You should have learned from that. Yeah. Saka yung ating system. Ibig sabihin, kinakailangan pa ito to resolve itong mga constitutional crisis, political crisis. And usually kasi, kung develop ang institutions mo, hindi na kinakailangan yun. Correct. You don't have to step outside of the Napagod kami. Nagmarcha kami from EDSA to EDSA Shrine to Malacanang Hindi mo naramdaman yung pagod dahil very buoyant yung yung pakiramdam mo Tsaka ang dami nyo, nagmarcha kayo, no? Ayun yung kan. Sila, sumakay sila. Sir Ronald, ano masahe mo sa yung unfinished revolution discourse? Kasi parang gas-gas na rin daw yun. Yung parating sinasabi that a revolution is an unfinished revolution that you keep needing, every 10 years or so, an upheaval. Anong tingin niyo sa ganun? Well, yes and no. Dahil
yung promise kasi ng EDSA, naka-institutionalize dun sa Constitution, di ba? At yung pinakamahalagang essence ng Constitution, which is the anti-dynasty provision, hindi naman na-implement. Nakatali kasi yun dun sa galit mo nung EDSA na warlords, no, mga dictators, mga military, yung nagdo-dominate ng political sphere, kaya yung nagdo-dominate ng yung economic sphere, ito rin mga ito. Kaya pinasok yung anti-dynasty provision na hanggang ngayon, hindi pa rin na-implement. No? So, yun, in that sense, unfinished. Pero paano tayo umabot sa point no, na parang, like you said, it's been almost 40 years. 4 decades. Can you imagine that? 4 decades. Natulog tayo sa pansitan and ngayon, obese na yung political dynasty. So obviously, it's gonna be like 1,000 times harder to enact that provision. Meron pa bang pag-asa yung provision na yun? Ano ba yung pag-asa natin? Of course, even for nihilists like me, may pag-asa pa, no? Para sa mga existentialist na katulad nyo, no? Sir Ronald, yung balikan na si Baudelaire. Yung RevGov discussion, don't you think that at some point people might give up on the electoral process and be attracted? Kasi the Duterte episode showed there's a dictatorship temptation. What if there's gonna be a RevGov temptation? Let's take it to the next level. Tingin ko yung RevGov at saka armed struggle, it's always there. Pero habang may democratic space, yung possibility niyan ay hindi ganun kalaki. Dahil meron ka, pwede ka naman mag-con Kahit si Che Guevara, sinasabi niya, yung father of guerrilla warfare, sinasabi niya, habang may democratic space, yung mga extra-constitutional armed... parang what's your excuse? Ay na lumiliit yung possibility. The possibility is always there. No? The possibility. Dahil nga putschis, coup, hindi naman kinakailangan ng develop political system para para makialam. Pero, yung possibility lang, mas maliit. Kumpara nung 86, kumpara nung 98, no? Kaya I doubt kung magpo-prosper yan at this point, no? Although sinasabi ni Digong na authoritarian dictator si Marcos, parang not in defense of Marcos, parang wala naman yun, no? Parang wala naman dahil meron ka pang safe house Pero yung democratic space ngayon. Na lahat pinag-uusapan, di ba? But how has the democratic space shifted though? Would you say na parang, yes, it's super democratic on paper or in theory, pero in practice, is it still there? Kasi minsan, papaisip ka na lang. Diba? Yes, it's still there. Unless overnight, pwede naman magbago yan. Then you will have a different political situation, no? Pag si Richard inuhuli na, tapos si Ed nawawala na, ibig sabihin, posibleng magkaroon ng political explosion dahil nga may constriction ulit. No? And that can happen overnight. No? Pero I doubt na on the horizon ay probable siya at this point. Lalo na with the globalized information technology, parang may gawin kang ganyan, kukondemn ka kagad ng mundo Of course, meron kang military junta sa Myanmar na hindi pa rin nawawala. Pero baka sa Pilipinas, hindi ganun ka-feasible yan on the horizon, magkakaroon uli ng diktadura, magkakaroon ng military junta, magkakaroon... Parang, pero nagyari siya sa Myanmar. Yes, pero iba yun iba yun. Matagal na yun Matagal na doon yung military junta no? Question. Did any of you see this coming? Nung time na, kasi they had one common, di ba, si Marcos Duterte, Uniteam, ganyan. There was even a time that, di ba, ating Pangulong, may family drama din yung Duterte noon Pero di ba dapat, sabi ni Digong, takbo na si Sara. Gusto pa nga si Bongo yung parang vice president. The vice, di ba? But anyway, ang nila, si Lenny, di ba common, kaya nag-unite sila. Did you see this coming? Any of you see this coming na at this point, yung breakup, you mean? Yes. Yung breakup Of course. To the Actually, sa wagpo pa lang kami noon, sinabi ko na that was after the election. Sabi ko, this coalition is doomed to fail dahil walang substance Wala naman siyang unifying analysis of the problem up to the point of impeachment? Ano no? Na ngayon, may impeachment. Ay, hindi. Sinasabi ko lang, as early as after the election, parang predictable na ito ay mag-unravel. Dahil nga wala namang malinaw na unity. Walang vision, walang principles, walang platform. Sabi nga ni Sara, last year, ni friendship, wala So how do you sustain that? Kung ang unity lang nila ay political ambition, that is the first to go. Nung nakita ni Sara, yung promisa sa kanya daw na siya yung successor, ay wala na. At may iba na nagpaplano maging successor or continuity. So, medyo napakadaling makita yun
na ito ay Fragile. mag-unravel, no? Pero ako, akala ko solid. Kasi, di ba, si Digong pa, huwag natin kalimutan, siya nagsabi na palibing pa sa libingan ng mga bayani yung si... That was 2016. Oh, no? exactly. That So, was akala ko 2016. talagang, solid si... Pero nung December 2021, huwag niyong kalimutan, binanatan ni Digong si BBM as a weak leader, sabi niyo, as a liar, as an addict. No? Although hindi niya pinangalanan yung addict, pero alam ng lahat kung sino. Bayad niya ng utang niya, di ba? Kasi Amy and Ilocos supported him during 2016 elections. I think for Duterte, if you look at yung biography niya, kasi yung daddy niya, di ba, junior cabinet member sa Marcos family. So I think it was his way of saying the table has turned. Bayad na. Kami na ang mga big time ngayon. Secondary na lang kayo. So I think he was very disappointed when his daughter was not the power behind the throne. And then si Marcos din niya binigay yung defense minister position. Doon pa lang nakikita mo nagagalit na si Digong. Pero in my opinion if hindi na Karen si Digong, I think Sara would have been okay to just hold on until she's the favorite for the next election. I think Digong was the veto player. The moment he came out... Hindi lang, Richard. Paano yung tambaluslos moment came from Sara. At sabi ko nga nun, this tambaluslos moment will define the next few years. Nung tinanggal si GMA as senior deputy speaker, tapos nag-unhinge ulit si Sara. That word. Indecorous intervention. Diba, nagwala siya. Naging emotional. Tambaluslos si speaker, di ba? That was just a few months after the victory. No? Ibig sabihin talagang walang laman yung unity. Dahil counting trigger lang sumabog na di ba? At hindi mo na pwedeng ibalik yung genie back in the bottle. Yung Pandora's box, hindi na nasasara ulit. Lumabas na di ba? Paano mo isosoli yung tambaluslos? No? Nabitawan mo na no? Pero, inuulit ko, because walang substance yung Uniteam bubble. The Uniteam hot air balloon. Walang laman Pero also because, Ronald, the opposition disappeared. My sense is if the pink movement continued to mobilize after the elections, may common threat pa sila. Yeah. So, ironically, na your enemy, the enemy of my enemy is my opposition accelerated the disintegration. Yes. Yung argument ko correct. Posible. Kind of makes sense. Logical. Posible. Pero, kasi the enemy of my enemy is my friend. Posible. Pero ang dominant talaga. Wala na enemy of my enemy. Yung friend ko na yung enemy ko. Yes. Pero makalimutan, that was a historic win. 61%. That has never happened before in our political history. Tapos yung pink, kalahati nun. Ibig sabihin, kahit mga ma-harness ng pink na dapat sana ginawa, yung pink wave ay hindi pa rin talaga siya ganun ka-threat. No? Doon sa dahil ang laki ng agwat Ang talagang problema diyan, yung mga commitment before the election o maging Secretary of National Defense o maging speaker, no? Yung ganun. It never happened. So parang campaign promise. Alam na nila yung nararamdaman natin pag di natutupad yung mga promise nila. At saka political ambition. Dahil malinaw, ito yung magsasucceed kay BBM. 2028 happened early. 2022, wala na yung 2028 commitment. At ang gusto na ng Marcos is continuity. Diba? But don't you think also na part din yun, no? Yung buong parang, yun nga, wala nang opposition, ang patagal na natin sinasabi, ang shallow ng bench, walang kasunod, there's no credible image model for them. Pero parang when you take a step back, and look at the whole political arena, sino nga ba for 2020? Pwede si Manny mo ka to. Kailangan mo gisingin. Actually, minsan naman kasi mga black swan may sumusulpot na alternative Usually, yung naghahanda. So, may 3 years tayo para hindi naman. Usually, yung naghahanda, siya pa ngayon nahuhuli. Mitra. Diba? Bilyar, De Venecia, etc. Usually, yung hindi handa, bigla nilang sumusulpot by some political accident parang or destiny. Or parang kay Duterte. Yeah, sabi ko nga kanina sa story ko, nasa Zurich ako 2009. Tinawagan si Pinoy Napanood ko pa yung part na yun. Sabi ni Pinoy, saan ka? Zurich. Uwi ka, bakit? Tatakbo ko. Saan? Ano kala mo, marathon? 5K, 10K? Hindi ko imagine na tatakbo siya. Maraming ganun no? Miriam, FBR, no? ERAP, Digong, no? Siguro yung medyo handa lang talaga si GMA dahil sa isang uprising. No? Kung hindi nangyari yung uprising, baka hindi rin nanalo si GMA. Diba? Dahil siya incumbent for almost 3 years, natural successor siya. Natalo niya si FPJ.
Pero Sir Ronald, medyo you're mahirap yun. Kung talaga natalo. Dahil Garcino na, On wag mo paper, kayong... on paper. underestimating yung engineering imperative kasi existential na yung fight eh. Alam ng BBM, yari sila if the next president is not friendly or hindi nila control. And in the Sabihin mo na, pag and in the Duterte same ulit. way, actually, we have two front runners. Both Rafi Tulfo and Sara are front runners. So, I think the ground has shifted. I think we're in an uncharted territory, to be honest about it. I cannot even say next year what's going to be the lay of the land. So, Correct. as much as correct ka historically, you cannot do a regression and say that will happen next. Kaya sa tingin ko, we are in a twilight zone. Yeah. Na it's a kaya nga sabi ko, we have to be open to all sorts of possibilities eh. Yung kanina, yung tinatanong mo, will there be other unit teams? For instance, sinasabi ni reply nila Trillanes na may andun pa rin daw yung Rosa, yung Robredo, Sara. Is that true? Or some would say, nag-split na yung pink. Some of them are never Duterte, some of them are never Marcos. So all sorts of different permutations would come out. Hindi lang mga Tulfos. And then you could have a Robin Hood Padilla element. Literally, Robin Hood himself going. Or Willie Revilla topping this race. It's not impossible. Or Bongo even topping this race. But Richard, however, based on everything you just said, no, kahit paano mahulog yung dice, parang magiging transactional siya. So it will be in character, more or less, parang same lang sa unity and how they got together. We're getting together to win. Unless they go for charter change. Well, midterm is more predictable. Yung midterm. Wala ka masyadong alternative. 2028 is less predictable. Right. No? Kaya hindi ko sinasabi na itong mga variables na ito will come into play para ma-predict itong mangyayari in the next 3 years. Wala akong sinasabing gano'n. Dahil tingin ko very unpredictable. Correct. No, Sobrang hirap mag-predict at this point. Lahat unprecedented. Pero kung ma-impeach si Sara, mali-level yung playing field. Right. Magbabago. Kung hindi ma-impeach si Sara, baka dalawa lang yung maglaban. No? Kaya depende yan eh. May mga if mangyari ito, no? If mag-convene ang Senate as a trial court, no? Kung maaga matatapos yung Fashion Week sa Paris, na magsipalam kung sino mga senador ang pupunta roon, ha? Wala akong sinasabi na may pupunta mga senador doon. Who would protect the Marcoses back in 2028? Who would protect the Marcoses back in 2028? Ang pwedeng gawin ng Marcoses, kung wala silang kandidato na organic sa kanila, then they can be a kingmaker. No? Maghahanap sila ng makakatalo sa Duterte. Diba? Sa ngayon, on the horizon, one of the Tulfo. Pwede nilang kausapin. But does Tulfo need the Marcoses for that? Well, between now and 2028, yes. Gobyerno ka for 3 years eh. More than 3 years. Kailangan ka. Pwede kang durugin eh ng gobyerno. So, gawa ka ng arrangement. Ngayon, pag nanalo ka, then... Yun nga, pwede mo rin silang... Of course. Kasi nakita na natin na ang dali lang pala. Kayang-kaya lang pala. Is it also possible for the Marcoses to tap probably, an unlikely ally like the Pinks, or, let Lenny come and take unit team, and take advantage of this vulnerability between the unit team. And I doubt it, but I cannot speak for the Pink. Yellow kasi ako eh. Oo naman. Yung nuancing mo ba? Paliwanag mo yung nuancing mo. Paliwanag mo yung Paliwanag yung nuancing mo. Kasi marami nag-generalize na pareho na raw yung yellow at pink. So tell us the difference para lang ma-refresh. Ako kasi mas ang loyalty ko kay Pinoy eh. No? Although ngayon, Ronnie na ako, Masterless Samurai. Kaya pwede na ako mag-guest sa safe house at magwala ng mga messaging. Dahil wala na ako eh, Masterless Samurai na eh. Pero ang yellow kasi, mas kung kami, classic, EDSA 1, no? EDSA 2. Yung pink kasi is mas 2022 eh. Pink wave. Nakasama rin naman, pero may mga nuancing yan eh. May mga differences ba? Sir Ed, can you run us through again yung drama of impeachment not opening the envelope? Kasi may mystification around that. Para lang may idea tayo what could be the impeachment scenario if it comes. And historically, like, can you recount the drama? Yeah. Actually, I'm interested to hear your kasi there was akong bata noon. That was partly covering that day. There was a debate on whether or not to open the envelope that would have contained bank documents that would have implicated President Estrada. Yes. And that would have shown dapat that Estrada was not telling the truth in the impeachment. I mean, at least he's diba? Yung ba yun? Yung mga Josepidal? Nagbotohan. The Josepidal case. Nagbotohan ng ang Senado, nanalo ang no votes. Tapos sumayaw si Tessie Aquino. To keep the envelope sealed.
Siyempre, everybody's waiting. It was all live. Everybody's waiting for the results. Waiting for the envelope to be opened. Hindi nabuksan. Yes. Naalala ko yun. Mga tao, what are you hiding? Yeah. And, all those months na nanggigigil yung mga tao, unleashed the wave. And people started going to EDSA. Naging domino effect. Actually, kanina kinakwento ko yung ginawa naming poster. The poster that we did, our ire as students, as 17-year-olds, was targeted towards the no voters, to the senators who voted to not open the envelope. Because ang dami na rin naming in-invest na time, di ba? Yeah. Siyempre, going to school, you write papers about it, you discuss it in class, tapos di nila binuksan yung envelope. Si Sobrang nakakabitin. Tessie Oreta, the sister of Ninoy, was She one of those who voted no and danced dun sa Kaya siya, entablado ng Senado. Kaya siya yung naging target ng poster namin. Galing sa kanya marami. And help provoke EDSA too. No? Yes. Yun yung, actually, fast forward, tinanong ko nga si Erap, nung nakalabas siya sa hospital arrest. Sabi ko, ba't hindi binuksan yung envelope? Sabi niya, advice ng lawyer ko. Ganun lang kasimple. No? Alam naman nila walang laman eh. No? Pero para sa kanila, hubris, ba't tayo bubuksan? Pinapabuksan nila. No? Looking back, dapat binuksan nila eh. Wala naman laman eh. Pero at that time, parang kanya hubris, kami gobyerno, ako presidente. No? Landslide. Bakit tayo magpapapressure sa mga to? Nabuksan itong envelope. So, ganun yung nag-dominate. At that triggered the uprising. What do you think about yun nga, no? Because you're elected, and now when we're talking about, let's say, Sara Duterte, Bongbong Marcos, they're elected by so many people, 30 plus million votes, di ba? Naalala ko nung may nag-file na Duterte alay ng impeachment laban kay dating Vice President Leni Robredo, sabi ni Duterte, stop it. Inelect yan, kaka-election lang natin, daming bumoto dyan. Elected yan, bakit yung i-impeach? So medyo naalala ko yung soundbite na yun kasi parang, meron bang translation na meaning dahil 32 million yung bumoto sa'yo, 32 million din yung magagalit? Or are we assuming na because of all the hearings sa Congress, marami na rin na... Dalawang survey. One survey is 41% support impeachment or at least open to impeachment. And then yung Opta survey na only 15 to 18% ay pro-Duterte. So, hindi na correct na proxy data yan eh. Tapos na yung elections na ang usapan nga, are you with Sara or not? Nagsaulin na ng kandila It's a minority. Pero kasama yan doon sa processes ng isang democratic system. Diba si Clinton, when he was impeached, very popular siya. And that is the US. No? So, ibig sabihin, nagbabago eh. Halimbawa, Digong was 93% in... Baka di alam kung bakit in-impeach si Clinton. Ayoko lang paliwanag. Naalala ko yun, 1992. Ikaw lang magpaliwanag. Oval Office. Monica Lewinsky Don't go there. Don't go there. Monica Lewinsky ba? Don't go there. May minor po tayo dito. May Pero nung... Oh my gosh, hindi ka pa rin pinakakanap. Kahit nung time. Literally minor siya nung nangyari. Nung 2021, 93% si Digong eh. Ngayon, mga around 50%. Ibig sabihin, nagbabago rin eh. Yeah. Sara was around that, no? Pero ngayon, for the first time, less than 50% siya. Ibig sabihin, nagbabago rin ang mga opinion ng mga tao. But sir, at saka meron kang mga kasalanan na ginagawa, allegedly. No? Yung COA, yung si Piatos, na hindi ko alam kung saan nakatira, kung alam nyo, sabihin nyo sa akin. Sabi di ba to, sa likod lang daw ng City Hall. No, but sir, I want to ask you, I don't know if you saw that CNBC, there was a poll na half ironic, parang Putin's approval rating, 99% for Putin, and then 1% I don't want to fall off the window. Ganun, diba? So parang ang point ko is, I think, it's hard to really take the Duterte's numbers on surface value because there are many studies show na takot yung mga tao pag dumadating yung survey agencies. And may mga tanod daw over the horizon. Now, to be fair sa mga kaibigan natin, Paul Sage among others, they put down all sorts of safeguards. Pero para sa akin, the corruption of fear happened even before the safeguards were there. So for me, exaggerated yung numbers. And when we could be. Pero anecdotal. No, I'm not saying he's not popular. Anecdotal kasi kahit saan ka pumunta noon, diba pag nag-travel ako abroad, talaga mga OFW. Ano, but that's distorted. Kasi yung OFW, target talaga ng troll farms sila yun. They have a very effective well, whether they're target or not, yun ang kanyang pagtingin. No? Whether yung basis nila for supporting Digong ay false narrative, it doesn't matter. At that moment, ay talagang supportive sila. No? At nung nanalo si Digong noon against Mar Rojas, against Binay, against Grace Po, totoo yun. No? Hindi, I doubt kung mayroong significant na dayaan nun. Ibig sabihin, nanggagaling siya, halimbawa nung nagsimula si Digong, sinasabi ko kay Pinoy tsaka kay Ma, sabi ko, boss, iba ito. No? Parang kwanto parang yung
yung 2022 campaign ng mga PIN, talagang walang hakot. Talagang pumupunta sila sa rally waiting for 12, 14 hours. No? Yung talagang gano'n. No? Sense of ownership. Kita mo, gumagawa ng placard sa kalsada. No? I was there, dumadalo ako sa mga rally, sa Malabon, ng mga Duterte. Sabi ko, posible yung sabihin nito. Organic. Oo, talagang organic ito. Kay June Vasco ba yan? Yung, kasi may pagka-Maui style yun, di ba? Protracted people's Hindi, mas kwan mas yung authenticity. Ang tingin nila, authentic ito, nagmumura, no, atento pre, etc. Yeah. Parang nakaka-identify. In a way, parang si Erap. Si Erap, yung kanyang mga kasalanan, yung kanyang mga vices, nakaka-identify yung mga tao eh. Babae, sabong, diba? Mga ganyan. Ano sabi nila? Napanood ba yung rally ni Erap? Sabi nila, ang dami kong asawa. Hindi totoo yan. Isa lang ang pinakasalan ko, sabay kindat. Tapos ang usapin, di ba? Tapos, no? Ang ganyan, no? Ibig sabihin, minsan yung ganong klaseng mga authenticity, nakakadagdag eh. Doon sa narrative, di ba? Doon sa compelling narrative ng kandidato. Pero ito, ngayon kasi they're pitting, kumbaga parang, if elitista ka, gusto mo kay Marcos, ganyan. Kapag mas masa ka, mas makamasa kay Duterte. So parang nagkakaroon ng class war? Or could be. Pero hindi ko pa nakikita yun doon sa mga surveys. Dahil hindi ko alam yung panakita ni Richard yung mga numbers crunching. Usually nakikita yan doon eh. Usually yung mga survey, mga 200, 300 pages, doon mo titignan kung may ganun ba. Ngayon kasi nakikita natin summary. Kaya hindi ako makapagsalita kung may ganun nga. May ganung klaseng component. Padalhan niyo na si Ronald ng survey para makwento niya sa amin yung laman. Hindi kasi ako nagbabasa ng mahigit 10 pages eh. Si Richard nagbabasa. Richard? Hindi, for me kasi, the strength of Duterte was, he was a hybrid populist. He offered something to each class. So yung law and order niya na tinitarget yung poor, yung mga ABC, love na love nila yan. Kasi crime is there. So he played into feudalism. Yes. Sa poor naman, he played into their anti-imperial Manila, you know what I'm saying, ito mga deracinated elite, ito mga elitista. Yes. So ang galing niya, he was able to offer something. Kaya sabi ko, may pagka-peronist siya, yung very Latin American style. Hindi siya right-wing, hindi siya left-wing. Parang A shape-shifter. class of his own. Yeah, no? shape-shifter. So I think that's where he was special. Sabi nga ni Napoleon, his mind was like a set of drawers he'll take out whichever fits the moment. May pagkaganon so may parang characters siya. Today, ito yung schedule ko. Wala ka sa lolo ko, kainuman si Napoleon. Cheers! Cheers!